For today's video guys, ito pala yung ginawa ko na na program guys. Ang tawag ko dito na program is yung RIS, Requisition and Issuance Program. May dalawang klase tayong users nito guys. Yung isa is administration at ang isa is users. Bali ang administration yun yung maka-add ng user, maka-add ng mga items or tsaka maka-add ng mga users at tsaka mga items. At saka yung yung user lang na account is yun yung makakuan lang makagawa ng transaction like dito sa loob ng transaction is inventory count, receiving report, issuance, request and issuance, and inventory monitoring. Ayan. Tapos ito naman yung ang item natin mga guys, item for this time guys, meron akong in-encode dyan, tapos hindi pa existing sa ating system, kaya nilagay ko ganito. Ito nidit ko lang ito yung ang kanyang cost at saka yung description niya para bangga dyan talaga sa totoong description doon sa item ba. Tapos tinry ko dito nang mag-search ko siya para nanandyan na ba siya. Ito nag-add ako ng ng bagong item kasi tayo, papakita ko sa inyo kung sa requisition, yung paggamit sa requisition ng yung module na requisition. Ito, gawaan ko muna yung yung item. Ito yung ginawa ko guys. Ang purpose lang dito ng aming ito naman yung yung requisition, yung form ng requisition and issuance. Mag-request lang first, bali apat ito na user, yung creator, tapos approver, issuance, tapos yung releasing. Bali apat yan ka users guys. Bali iba-iba yung niya, yung iba-iba yung function niya ba. Itong creator, ito ang kanyang function. Mag-create siya, tapos yung mag-create, mo yan, i-approve pa, tapos i-issuance pa, titingnan doon sa kung ilan na ba ang nakuha niya, ba. Tapos kung ilan na lang ang naiwan doon sa bodega. Pero sa program na to, nalalaman na muna yung yung standing balance ng ng ating system, kasi in-encode man natin dito yung standing balance at saka receiving i-encode natin para kung mag-request ka, bali i-minus niya lang ito, pang minus yung mga item ba, hanggang sa ang trigger nito pag ma-minus is yung yung approval at saka issuance. Bago pa siya ma-issuance, sa issuance inilagay pa niya, pag approve doon na yun mag-minus sa sa inventory. Bali doon sa sa back end nito, meron tayong isang
table na nagha-handle ng inventory lang lahat ng item. Nandun yung transaction niya. Makita natin yung transaction doon sa ano. Mag-handle lang yun siya ng ano. Yun lang talaga yung isang table na mag-handle siya ng inventory. Ito naman yung ano, guys. Wala naman lihok. Tapos na ba, guys? Okay, guys. Hindi pa pala ako natapos mga guys. Tiningnan ko. Ano guys, pag ganyan yan encode ko yung ano, check ko muna yung item para makita natin. I-find ko ito pala yung ano, yung user interface ng ano, yung mag-find ka ng item, makita mo ba or ano ba, ilang item yung sa kilid dito yung number 1 is row 1 is numbers kung pila ka ilang item ang lumabas, tapos code ng item, tapos description ng item, tapos unit measure ng item, tapos yung cost ng item, yung last is yung ano, inventory niya. Kita mo siya ba bago mo makita mo siya ang kanyang standing balance ba, kung meron pa ba siya or wala na. Yan ang ganito ang nakaganda nito kay malaman mo na bago mo pa ano siya, bago ka makapag-proceed ba, nalaman mo na meron ba bang laman ng ating inventory. Tapos kung wala nang laman ng inventory, hindi din yan magpurso, hindi yan magtuloy-tuloy ba kay i-prompt ka man niya nga walang insufficient na ang inventory count natin, inventory natin sa ating system. Tapos meron dalawang option doon kung gusto mo ba mag-proceed kahit negative na ang ating ano existing inventory natin sa ating system. Kita natin dito mga guys yung ano, ang reports nito, receiving report kita natin dito. Example na mayroong kang hinahanap na ano na receiving report, dito makita mo siya kung ilan ba ang include mo, ilan ba ang napasok mo diyan sa ano, sa inventory. Ito ang sample ng ating receiving report mga guys. Numbers, codes, description, unit measure, unit measure, unit, tapos yung ilan ang in-encode mo, ilang inventory ba ma-receive mo. Ito yung sample ng receiving report mga guys. Ito ang sample layout ng ating receiving report. Saka printable na ito mga guys. Isa itong ginawa ko ito sa ano, sa Crystal report ito guys. Dito ang designing sa Crystal report. Ito yung ano, ang development ko guys. Ito ang development na ito yung sample ng development ng Crystal report. Diyan ko dinesign yung ano, kanyang receiving report mga guys. Ito namang yung sa kilid mga guys, yung nag-blue. Yan yung properties natin, makita natin yung mga ang design natin sa ating forms. Diyan yan. Ito pakita ko lang yung ano na, yung ito yung ano natin, itong development mga guys, yung baby.net natin gamit. Ito ang sample nating ano, reports. Sample is receiving report natin. Napakita ko lang mga guys kung paano ano na yung ano natin. Ito yung sample din natin ng ano, yung mag-fetch tayo ng data, tapos ipapalabas natin, tapos i-print natin dito lang sa ating ano, sa ating report. So yun lang mga guys ang ating video ngayon.
Maraming salamat guys sa pagpapanood mga guys. Bye-bye!